Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang 6.793 trillion pesos na 2026 national budget. Ayon kay House Committee on Appropriations Chair Micaela Suwansing, dumaan sa masusing talakayan ang budget proposal. Yan ang ulat ni Bella Lesboras, live. Bella. Dominic, kinilala ni House Speaker Faustino Boji III ang lahat ng opisyal at kawani ng Kamara na nagtulong-tulong para maipasa na nga sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. With 287 members voting in the affirmative, 12 in the negative, and 2 abstentions, House Bill number 4058 is hereby approved on third and final reading. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang 6.793 trillion pesos na panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ayon kay House Committee on Appropriations Chair Micaela Suwansing, tunay na may pagmamalaki ng bawat isa ang ipinasa nilang budget proposal at tiyak na tutugon ito sa pangailangan ng mga Pilipino. Hinggil sa naging realokasyon ng 255 billion pesos na pondo para sana sa flood control projects mula sa DPWH, binigyang diin ni Suwansing na ngayon na ilipat na ito sa edukasyon, agrikultura at kalusugan. Specifically, 201.1 billion pesos out of the 255 billion pesos were allocated towards these three key sectors. 56.6 billion pesos towards education, 90.7 billion pesos towards health, and 53.7 billion pesos towards agriculture. The budget for fiscal year 2026 will contain the highest budget education in history. Maging sa issue ng unprogrammed appropriations, muling tiniyak ni Suwansing na inalis na rito ang alokasyon para sa local infrastructure projects bilang bahagi ng mga hakbang kontra korupsyon. Tanging mga social programs na nakatuon sa edukasyon, kalusugan at social pension na lamang ang pwedeng ipasok dito. Ibig sabihin po nito, at nais ko po itong bigyang diin, na wala ng flood control projects, wala ng mga tulay, o wala ng mga kalsada na pwedeng hugutin mula sa unprogrammed appropriations para sa taong 2026. Ang tanging pahihintulutan na lamang na infrastructure projects ay ang mga Foreign Assisted Projects o FAPs. Bagamat aprobado na ang budget proposal, ilang kongresista naman ang naghayag ng pagtutol dito. Hindi pa rin daw kasi sila kumbinsido sa nilalaman nito kahit dumaan na sa masusing proseso. I cannot, in good conscience, vote for a budget that has failed to exorcise the phantoms of corruption. The glaring presence of the unprogrammed appropriations is an odious legacy that this Congress has yet to remove. Bago ang talakayan ukol sa budget proposal, napag-usapan din ang nakabinbing resolusyon sa Kamara para sa Open BICAM o pagbubukas sa publiko ng Bicameral Conference Committee meetings. Pagtitiyak naman ni House Majority Leader Sandro Marcos, we will make sure that once the committee has more time and once the House has more time, we will be able to address the said resolution and make sure the upper house is informed and hopefully will be in agreement with the said resolution. On behalf of the other authors of House Joint Resolution Number 2, we thank the Honorable Majority Leader for that assurance. And I'm sure that the rest of the body realizes the urgency of the matter. Thank you very much. Dominic, ito na yung huling sesyon ngayon ng Kamara at nakatakda naman silang magbalik sesyon sa November 10. At Dominic, kanina bago mag-adjourn yung session ay binigyang pahintulot na ang mga kongresista na magdaos naman ng mga pagdinig kahit pa ngayon ay naka-session break. Dominic? Alright, maraming salamat, Bella Lesboras.